Ang aralin natin ngayon ay Araling Panlipunan o AP kung tawagin. Week 1, Sino Ako? Layunin para sa araw na ito, pagkatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahan na maipakilala at makapagbigay ng sariling batayang impormasyon para sa pagpapakilala ng kanyang pangalan, pangalan ng kanyang magulang, kanyang kaarawan, edad, tirahan, paaralan, at iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. Babasahin ko lang itong senaryo ng tatlong bata o tatlong mag-aaral. Ako si CJ. Ako ay nakatira sa Cainta, Rizal. Ako naman si Job. Ako ay nasa unang baitang. Ako si Elena. Ako ay 6 na taong gulang. Kung mapapansin ninyo, sa usapan ng tatlong bata, nagpakilala si CJ na siya ay nakatira sa Cainta, Rizal. Si Job naman, binanggit kung anong baitang na siya naroon. At si Elena ay sinabi ang kanyang edad. Para sa gawaing sa pagkatuto bilang isa, ito ay paunang pagtataya. Hindi kinakailangan na tama agad ang sagot ng bata dahil sa paunang pagtataya, tinitingnan lamang kung ano yung alam na ng bata. No, hayaan natin kung ano yung sagot niya, edi yun na yun. Okay? Ano yung gagawin dito? I-guhit o i-drawing ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung hindi. Ito ay isusulat sa notebook. So, sagot lang yung isusulat sa notebook. Ulitin ko, hindi kailangan na tama agad yung sagot niya. Kung ano yung sa tingin niya, nalalaman niya, kung ano yung sagot niya, ayun na yung kanya isusulat. Dahil sa pagtatapos naman ng aralin, malilinawan na ang bata kung ano yung talaga yung tama at kung ano yung mga dapat pang idagdag informasyon na dapat niya malaman. Number 1. Ang bata, pagkasilang ay may pangalan na tataglayin niya hanggang sa kaniyang paglaki. Isusulat ang masaya o malungkot na mukha. Masaya kung tingin niya ay tama, malungkot kung tingin niya ay hindi o mali. Number 2. Karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mata. Number 3. May mga batang nakilala bilang mga Bicolano, pero sila pa rin ay Pilipino. Number 4. Maraming bata ang nagsasalita ng Tagalog, Bisaya, Waray, at sila ay Pilipino pa rin. Number 5. Mahalaga na ang bata pagkasilang ay may kinikilalang magulang at nag-aalaga habang sila ay lumalaki. Ayan. Tapos na tayo dun sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Lumako na tayo sa bilang 2. Ito yung gagawin. Ibigay ang wastong impormasyon na hinihingi ng sumusunod na mga sitwasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot sa notebook. So, titik lang ng tamang sagot ang isusulat sa notebook. Babasahin ko ang tanong at saka mga pagpipilian. Number 1. May bago kang kalaro at nais niya makipagkilala sa iyo. Alin sa sumusunod na impormasyon ang nararapat mong sabihin sa kanya? Siyempre, hindi mo pa kakilala yung kalaro mo. Ano daw yung dapat mong sabihin doon sa kanya para kayo magkakilala? A. Tamang edad. B. Tamang tirahan. C. Numero ng telepono. D. Tamang pangalan. Number 2. Ang iyong kapatid ay nag-imbita ng kanyang mga kaibigan para sa salo-salo sa susunod na linggo dahil ito'y araw ng kanyang kapanganakan. Ano kayang ipinagdiriwang o ano kaya yung kanyang ipagdiriwang sa susunod na linggo? Bakit niya inimbitahan yung kanyang mga kaibigan? Anong okasyon ang mangyayari? A.
araw ng kapanganakan. B, araw ng Pasko. C, araw ng mga puso. D, araw ng mga nanay. Uulitin ko lang yung pagpipilian. Siguro hindi gaano familiar sa inyo yung sa Tagalog. Ano? Sige, doon tayo sa mas familiar para doon sa mga bata. A, araw ng kapanganakan, yung tinatawag na birthday. B, araw ng Pasko o yung Christmas. Alam naman siguro niyo yung Pasko. Mga pumupunta kay Ninong, Ninang, hihingi ng aginaldo, nagbe-bless. O yan. C, araw ng mga puso, Valentine's Day. D, araw ng mga nanay, Mother's Day. Number 3, unang araw mo sa paaralan. Bawat isa sa inyo ay tinanong ng guro kung ilang taon na ang bawat isa sa inyo. Alin sa mga sumusunod na sagot sa guro ang dapat mong sabihin? O tatanungin ka na ng teacher, anak, ilang taon ka na? Ano ang dapat mong sabihin? Kay teacher, A, ako po ay 6 na taong gulang. B, ako po ay nakatira sa Barangay San Roque. C, ako po ay nasa unang baitang. D, ako po ay anak ni Jose at Maria. Ulitin ko, ang tanong ni teacher ay kung ilan taon ka na. So, nagtatanong yung guro kung ilan taon na. Alin daw dito ang dapat mong isagot kung ang tinatanong ay taon ng bata. A, ako po ay 6 na taong gulang. B, ako po ay nakatira sa Barangay San Roque. C, ako po ay nasa unang baitang. D, ako po ay anak ni Jose at Maria. Number 4, naliligaw ang kaeskwela mong si Myra. Alin sa sumusunod na impormasyon ang unang dapat niyang sabihin upang matulungan siyang makauwi? Naliligaw. Hindi alam kung saan na siya napadpad. Paano daw makakauwi si Myra? Ano yung dapat niyang sabihin kapag tinanong siya? O Ineng, bakit naliligaw ka? O ayan, paano kaya makakauwi si Myra? Ano yung dapat niyang sabihin? A, kung saan siya nag-aaral. B, kung saan siya ipinanganak. C, kung saan siya nagsisimba. D, saan siya nakatira. Para daw makauwi si Myra, alin dito ang dapat niyang sabihin. Number, gawain pagkatuto, bilang 3 na pala tayo. Ayan. Kopyahin at punan ng tamang impormasyon ang bawat patlang. Gawin ito sa kwaderno. Impormasyon ninyo. Parang ginawa nyo na rin ito doon sa mother tongue. May konting dagdag lang dito. Ano? Sa number 1, ako ay si. Isusulat ang inyong pangalan. Sa number 2, ito na yung dagdag. Ipinanganak ako noong. Kung hindi alam kung kailan ka ipinanganak, yung petsa, buwan, araw, at taon ay itanong kay nanay. Pwedeng isulat ni nanay sa scratch, tapos kokopyahin. No? At tapos ipabanggit din sa kanya para mas matandaan pa kung kailan siya ipinanganak. Sumunod, ang pangalan ng aking tatay. At ang aking nanay ay si, isusulat. Number 5, ako ay nakatira sa barangay. Saan kayo nakatira? Kung saan barangay man yan. Ano? Next na tayo. So, walang sasagutan dito. Akin lamang ipaliliwanag. Yung mga dapat tandaan, mga aralin o mga impormasyon na dapat yung malaman sa ating aralin ngayon sa Araling Panlipunan. Ang mga bata, habang lumalaki ay may batayang impormasyon sa sarili at iba pang katangian na kailangan niya malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ito yon. Una, pangalan. Napaka-importante na magkaroon ng pangalan ng isang bata. Sabi dito, pagkasilang ng isang sanggol, binibigyan siya ng pangalan ng kanyang mga magulang.
na dadalhin niya hanggang sa paglaki. Halimbawa, ang ipinangalan sa iyo, Jose Abad Santos. Yung Jose Abad, dadalhin mo yan hanggang sa ikaw ay magbinata ka, magdalaga ka, yung pa rin ang iyong magiging pangalan. Yung apelyido na Santos ay maaaring mabago sa parte ng babae, pero sa lalaki, dadalhin niya ito hanggang sa siya ay tumanda. Hindi mababago yung pangalan na Jose Abad. Kung anong ipinangalan sa iyo ng iyong mga magulang, yan na yung magiging pangalan mo hanggang lumaki ka. Ayan. So, pinakikita dito na pagkasilang mo, binibigyan ka na ng pangalan. Napaka-importante nun na magkaroon ka ng pangalan. Kasi pagkasilang mo pa lang, kailangan yan para ikaw ay maparehistro sa munisipyo. Nakabilan ka na sa populasyon ng Pilipinas. At dito naman sa kabila, ito ay gawain sa relihiyon ng mga Katoliko na binibinyagan para gawing ganap na yung pangalan na ibinigay sa'yo sa mata ng Diyos. Yung ibang relihiyon na isinasagawa nila, may pagkakahawig, ganun din naman na sa mata ng Diyos na yun ng iyong magiging pangalan. Dako tayo sa edad. Ang edad ay isa rin sa pagkakakilanlan. Kapag sinabing edad, ito yung tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao. At ipinagdiriwang ito tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Halimbawa, si Marife ay 6 na taong gulang na noong ika-3 ng Mayo. Ibig sabihin, tuwing sasapit ang ika-3 ng Mayo, nadaragdagan ng kanyang edad. Kung ngayong taon na ito, na tuwing ika-3 ng Mayo, siya ay 6 na taong gulang, sa susunod na taon, madaragdagan ang edad niya. Kada sasapit yung petsang yun, nadaragdagan ng 1 taon ang kanyang edad. Ang tawag doon, edad. Yung taon kung gaano nakatagal na nabubuhay ang isang tao. Karaniwang edad ng grade 1 ay 6. Meron 5, mag-a-6 pa lang. Tapos meron din namang 6 na mag-7 na. Yan. Tirahan. Mahalaga na malaman din ng bata kung saan siya nakatira. Kapag sinabi nating tirahan, ito ay lugar kung saan dito nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Doon sila nauwi, doon sila natutulog, doon sila kumakain. At ang halimbawa natin ay si Benny ay nakatira sa Barangay San Antonio, lungsod ng Binyan. Kung saan kayo nakatira, kung saan barangay, dapat na nalalaman niya ng bata. Para kahit grade 1 pa lang, kapag tinanong, malay mo naman, mapalaro ng malayo-layo, o di ba? So, dapat alam ng bata kung saan siya nakatira. Yung mismong barangay, alam niya kung saan. Purok, mahalaga din na malaman kung saan purok. Dahil may pangyayari ng isang bata, sumama dun sa kalaro, tapos, hindi niya na alam kung saan siya pauwi. Tinatanong siya kung taga saan siya, hindi alam. So, mahirap na talaga na hindi alam ng bata kung saan siya nakatira. Mahalaga, alam niya yung purok, barangay, kung saan siya nakatira. Paaralan, kung saan nag-aaral ang isang bata. So, ngayon, alam natin kung saan tayo nag-aaral, pero tayo ay nasa bahay. Mga magulang natin ang nagtuturo sa atin. So sabi dito, ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ang mag-aaral upang magkaroon ng kaalaman. Sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang nagsisilbing paaralan para sa mga bata ay ang tahanan. Pero nandito pa rin ang paaralan para, syempre, bilang tulong sa mga magulang na sa ngayon ay nagtuturo sa kanilang mga anak. Pwedeng sabihin na rin, dapat alam din ng bata kung saan siya nag-aaral. Mismong pangalan ng paaralan. Ito naman ay katangiang pisikal ng mga Pilipino. Mahalaga din na malaman ng bata, maunawaan niya kung ano yung mga katangiang pisikal na mayroon siya. Ito ay bilang pagkakakilanlan niya bilang isang Pilipino. Kulay ng balat.
Tayo mga Pilipino, karaniwang kulay natin ay kayumanggi. Kapag sinabing kayumanggi, ito yon. Ayan. Hindi kaitiman at hindi rin naman kaputian. Pero hindi naman ibig sabihin na maputing maputi ay hindi na Pilipino, katulad ng mga artista. Diba, mapuputi sila, hindi natin katulad na, ayan, kayumanggi. Pero Pilipino pa rin sila. May mga produkto kasi na ginagamit na sila para pumuti. Meron din naman gusto mas matingkad pa yung kulay, pero Pilipino pa rin sila. Ito lang yung sinasabi na ang kayumanggi ay karaniwang kulay ng mga Pilipino. Pero dahil dun sa iba na nahaluan na ng ibang lahi, nagkasalin-salin na yung ganung lahi ay nasali na dun sa mga naging anak na talagang mapuputi ang kanilang pamilya, pero Pilipino. Kulay naman ng buhok. Karaniwang kulay ng buhok ng ating mga Pilipino ay itim. Meron din naman na hindi sobrang itim, pero close pa din sa itim. Walang blonde o yung dilaw na buhok o orange na buhok ang mga Pilipino. Kapag may nakita kayo na orange o blonde ang kulay, yun ay galing sa botelya. Ayun ay nagpasalon. O, hindi yun ang natural na kulay na buhok ng mga Pilipino. Saka yun naman ay nawawala din. Kapag umaba ang buhok, babalik pa rin, lilitaw pa rin ang tunay na kulay ng buhok. No, na pagkakakilanlan. Ayan. Dito naman sa hugis daw ng buhok. May maiksi. Tama naman, may maiksi. Siyempre, nagpapagupit. O yung kulot. May mga Pilipinong kulot. May tuwid ang buhok. Yung mga kulot naman sa ngayon ay nababagang pansamantala sapagkat mga nagpapasalon nga, nagpapatuwid ng buhok, pero babalik at babalik pa rin. Yung tunay niyang pagkakakilanlan na kung siya ay natural na kulot, babalik pa rin yun sa kulot. Punta na tayo sa mata at hugis ng ilong. Nung mabasa ko yung module tungkol dito, sabi kasi karamihan sa mga Pilipino ay singkit. Doon sa itim, oo, sang-ayon ako doon, na itim ang kulay ng mata. Hindi ko alam kung ito ba ay naayon sa pagsang-ayon ko o sa paniniwala ko ba o sa sumulat na ang mata ay singkit. Dahil naniniwala ako na ang mga Pilipino ay karamihan sa mga Pilipino ay may mabibilog na mata, na ang talukap ay may hati ang talukap. Kasi kapag sinabi nating singkit, ito yung monolith, yung walang hati yung talukap, yung parang sa mga incheck, yun yung masasabi natin na singkit. So naniniwala talaga ako na kapag Pilipino, ang natural na mata ay katulad dito. Balik natin. Ayan, yung mata dito, yan. Yun yung may talukap, may pagkakahati ng talukap. Doon sa kulay, walang pagtatalo. Ang kulay ng mata ng mga Pilipino ay itim. So meron man na dark chocolate, yung kulay tsokolate, o yun, tama yun. Yan ay pagkakakilanlan natin, di na isang Pilipino. Pero yung mga kulay blue, kung may makikita kayong blue, green, violet yung mata, for sure, may yun, may suot yun na contact lens kung tawagin. Pero sa natural, na pagkakilanlan natin, ay itim o kaya naman na dark brown ang kulay ng mata. Sapunta tayo dun sa ilong. Sabi dito, ang ilong naman ay di matangos. Subalit may ilan na matangos din ang ilong. Tama yun. May hindi. Ang tunay na Pilipino, may hindi katangusan ng ilong. Kaya be proud kung ikaw man ay hindi matangos ang ilong. Ibig sabihin, tunay kang Pilipino. Doon naman sa matangos ang ilong, ay tunay pa rin naman na Pilipino. Sila yung mga, yung sinasabi natin na lahian na. May iba ng lahi na matangos ang ilong. Swerte din, matangos ang ilong. Pero, tunay tayong Pilipino dahil kung hindi man katangusan ang ating ilong. No.
Next na tayo. Lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasabi ng pagkilala sa sarili at X kung hindi. Kayo na yung magsasagot dito, mga bata na ano. Sa notebook ay susulat, check o X lamang kung tama yung pahayag. Number 1, kung ang mga magulang mo ay Pilipino, ikaw rin ay masasabing Pilipino. Number 2, ang kulay ng balat ay isa ring pagkakakilanlan sa sarili. Number 3, ang pagiging Tagalog, Bicolano, o Ilocano ay maituturing pa rin pagka-Pilipino. Number 4, ang pagkakaroon ng pangalan ay mahalaga sa isang bata. Last number, ang pangalan ng kanyang magulang ay dapat nalalaman ng bata. Ayan. Punta na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Kung mapapansin niyo, meron dito tayong table na alam ko naman hindi kayang iguhit ng bata. Pwede nang si nanay yung gumawa ng pagkakaguhit ng table. No? Pero yung mga sulat, yung drawing, hayaan yung bata yung mag-drawing. Kahit stick man yan, okay lang. Panuto, kopyahin ang gawain sa notebook. Tingnan ang iyong sarili sa loob ng kahon. Kung ikaw ay babae, dito isusulat yung iyong buong pangalan. Pag sinabing buong pangalan, kasama ang apelyido. Kung ikaw naman ay lalaki, dito naman ikaw sa kanan. Ulitin ko, pag babae, dito sa kaliwa. Pag lalaki, dito sa kanan. Next, gawain sa pagkatuto bilang 5. Bakit bilang 5 ulit ito? Balik ko lang ha. Dapat pala ito ay gawain sa pagkatuto bilang 6 na. O, pakibago na lang. Bilang 6 na to tayo. No, dito. Bilang 6. Yan. Basahin at unawain. Isulat sa iyong kwaderno ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung ang pahayag ay mali. Susulat, tama o mali lamang sa inyong notebook. Number 1. Ang bata, simula sa kanyang pagsilang, ay binibigyan ng pangalan ng kanyang mga magulang. Number 2. Ang kulay ng iyong balat, buhok o mata ay mga katangian ng pagkakakilanlan mo bilang Pilipino. 3. Mahalaga na habang lumalaki ka ay alam mo ang mga batayang impormasyon ng pagkakakilanlan sa sarili. 4. Ang pagiging Bicolano, Waray o Tagalog ay isang katangian ng pagkakakilanlan sa sarili bilang isang Pilipino. 5. Ang tirahan, paaralan at edad ay ilan lamang sa mga batayang impormasyon na kailangan mong alamin. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Saglit lang ha, ibabalik ko lamang bakit dito 5. 5 din. Magkapareho. 4. Meron tayong 3. Tama nga. So, anyways, makikita naman natin yan doon sa notebook. Ay, babalik ko na dito. Ano, sabi ko kanina, gagawin na itong 6. Walang problema, kahit 6 yung ilagay nyo dyan. Tapos dito, kahit ilagay na natin dito 7, okay lang. Dahil magkakaiba naman yung magiging sagot. So, malalaman pa rin. Matutukoy ko pa rin kung anong gawain yung sinagutan niya. So, walang problema doon sa bilang-bilang. Ayan. So, ito na yung huli na gagawin ng bata. Sa inyong barangay, napakalaki ng itinayong silid-aklatan sa tabi ng pamilihan o palengke. Ano ang gagawin mo kung ang nasabing gusali ay walang marker o signage? Kapag sinabi natin signage, ito yung makikita sa lugar na naaayon na dapat gawin. Halimbawa, kantina sa paaralan. Ang pwede natin makitang signage doon ay pumila
pumila po lamang. O kaya naman dun sa may washing area, maghugas ng kamay. Ito daw, dun daw sa barangay, may silid-aklatan, library. May library itatayo na kalapit na palengke. Ano daw ang pwedeng signage? Kasi doon sa palengke, maingay. O yung silid-aklatan, doon magbabasa ng aklat, ano dapat ang makitang signage? So doon sa signage ay mas maganda kung i-drawing nila yung signage doon sa notebook. Kahit nakakahon lang. Tapos kung anong sulat, kung ano yung isusulat nila doon sa signage. Ano yung dapat makita doon sa silid-aklatan. Ayan. So, yun yung gagawin dito sa huling gawain. Pagsusuma ng aralin, balikan lang natin yung mga dapat na hindi kalimutan doon sa aralin natin kanina. Ayan. Ano yung mga bata yung informasyon na dapat natandaan ng bata? Yung pangalan niya. Yan, napaka-importante. Yung pangalan, kung ilan taon na siya, tirahan, saan siya nakatira, pangalan ng magulang, ng nanay, ng tatay, ano pa, yung katangian pisikal ng isang Pilipino, yung pagkakaroon ng hindi katangos ng ilong, karaniwang kulay ng mga Pilipino na kayumanggi, at tapos, yung tinatawag na pagka daw nasa Bicol, mga Bicolano, kapag ikaw ay sa Laguna, Tagalog, kapag ikaw ay nasa Ilocos, Ilocano, kahit na anong tawag sa kanila, ito man ay nagsasalita ng Tagalog, nagsasalita ng Waray, nagsasalita ng Bicol, ng Pangasinense, ay matatawag pa rin sila mga Pilipino. So, ayan, yun lang. Good luck sa pagsasagot. Have a nice day.